magkaroon tayo ng recap, o pagbabalik-aral. Last time, sinabi natin, ang Diablo ay ang ating tempter o manlukso. Ganun din po siya ang ating kalaban o adversary. So ngayon po, magbibigay tayo ng siyam na paraan kung paano tayo inaatake ng kaaway. How Satan attacks the believer. Okay? Siyam na points itong ating makikita sa Bible kung paano tayo inaatake ng Diablo. Okay? At siyempre, pag-atake naman ng Diablo, ibig sabihin nagkasala na tayo agad. Okay? Pwede naman tayong lumaban. Pwede natin i-resist ang kaaway. So yun yung gusto natin. Kaya natin pinag-aaralan kung paano tayo inaatake ay upang malaman din natin kung paano tayo magre-resist, kung paano tayo tatanggit. Okay? So, siyam na paraan. Number 1, binibigyan niya tayo po ng mga pagdududa at mga kasinungalingan. He gives us doubts and lies. Okay? Nakikita natin yan sa Genesis chapter 3. Naalala niyo si Adam and Eve. Okay? Nilapitan niya si Eva. Okay, totoo ba na sinabi ng Diyos na ganito? Is it true? Yan. Yan ang paraan ni Satanas. Naglalagay siya ng doubts o ng mga alinlangan, pagdududa, at kasinungalingan. Pag sinabi natin kasinungalingan, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, siya ay sinungaling at ama nito. John 8:44. Okay? Paano nagiging pagsisinungaling ang ginagawa ng Diablo? Half-truth. Okay? Hindi niya sinasabi kabuan. Halimbawa, di ba sabi niya kay Eva, tsaka kay Adan, sabi niya kay Eva, kasi alam ng Diyos, kapag kinain niya yan, makakakilala kayo ng mabuti at masama. Actually, totoo naman yun eh. Pero hindi lang yun. Pag nakakilala kayo ng mabuti at masama, hindi lamang hanggang doon. Meron siyang hindi sinabi. Okay? At yun yung kasinungalingan. Binibigyan niya tayo ng trap. Okay? The devil traps us into something, pero hindi niya sinasabi yung magiging consequence. Okay? At kadalasan, ito ang dito nakukuha ng kaaway. Ito ang maraming mananampalataya at nakakalungkot. Okay? So, minsan yung mga simple na protocol natin sa church, okay? Ang pagsisinungaling ng Diablo sa atin ay, para yan lang naman eh. Okay? Grabe naman sila. Napakahigpit naman nila. Ang hindi sinasabi sa atin ng Diablo, pagka ginawa natin to, ano yung magiging consequence? Okay? At nakakalungkot that the devil has taken so many believers on that. Okay? Kaya, nilalagay niya tayo dun sa alanganin na bibigyan niya tayo ng pagdududa, bibigyan niya tayo ng kasinungalingan, na actually these are traps. Na kapag tayo ay napunta na dun sa bitag, yun lang ang hindi na sinasabi. Okay? Marami ko nakikita yung mga fishing. Minsan nakakatuwa na yung panghuli ng isda eh. Okay? Yung palang mga karpa na malalaki, kaya pala niyan mabuhay din sa ilalim ng lupa. Di ba? Tapos ang paraan lamang nila na mahuhuli, meron na silang insekto ba? Gaganon nila. Okay? At yung karpa eh, kukunin eh. Di ba? Hanggang sa. Okay? Parang gano'n ang ginagawa ng Diablo po sa atin eh. He traps us into something. Okay? Na sa tingin naman natin, hindi naman siguro gano'n kasama. Hindi naman yan. Okay?
Nako, kapag kaganyan, mahuhulog ko. Hindi naman ho. Okay? Pwede sabihin mga tuwiran ka, because the devil gives us the doubts and the lies. Okay? Nagsisinungaling siya. The moment na magawa mo yon, tapos tayo. At ito po mga kapatid, mas mahirap pong bumalik sa Panginoon kaysa yung napabilitad ka na sa masama. Okay? Kapag ka nahulog ka na, parang lalo ka pang bibigyan ng diablo ng kasinungalingan. Okay? So, beware of that. That's the devil's way of attack, of attacking us as believers. Okay? Siya po ay nagbibigay ng mga alinlangan. Okay? O, yung mga kabataan natin, okay? Kung pinapangaralan po tayo, lalo na mga spiritual na bagay, mga moral na bagay, makinig. Okay? Dahil, the devil will give you the lies. Okay? Para yun lang naman para yun lang naman. Tapos pagka nangyari na, ang consequence pala nun, ang hirap. Ha? Pag nandudong ka na, ang hirap pala pag nandudong ka na. Ha? Hindi mo na maibalik sa dati yung buhay spiritual mo. Okay? So, be careful on that. He plants doubts and lies. Okay? Minsan sinasabi ko ng diablo sa akin, paano pinapayagan ng Diyos sa mangyayari sa iyo yung mga ganyan? Okay? So, magsisimula na tayong magduda sa ating pananampalataya. At, kasi mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos, kadalasan madaling makalimutan. Okay? So that's number one. Number two, he fights against your faith. Nilalabanan niya ang iyong pananampalataya at paninindigan. Tingnan natin niya sa Ephesians chapter 6, verse 12. Basa nga po natin, Ephesians 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman, hindi laban sa laman ng dugo, hindi laban sa mga kamunuan, laban sa mga pangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa libutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dako sa itaas. Okay. Isang bagay po, mga kapatid, ang diablo po ay hindi tamad. He's not lazy. Okay? He's so active. He never stops. BDO siya. He finds ways. Okay? Sabi nga natin, pag hindi ka nakuha ng diablo sa front door, pupunta siya sa back door. Okay? Pag hindi ka pa nakuha sa back door, meron pang windows. May kisame. Lahat. No? Lahat ng paraan. Okay? Para lamang mabuko tayo. Okay? And render us useless in life. Okay? Sana nakikita natin, ako po, lalo na mula na itong lockdown, no? Parang, alam mo yun, parang hinayat ka dun sa bawat araw na dumadaanin. No? Parang dapat ang dami na natin nagagawa, ang dami natin accomplish, pero the world stood still since March 15. No? And it fights over us on our faith. Ating pananampalataya ay kanyang iginubuko. At lagi naghahanap ng diablo ng sino man na kanyang mawawasak. Okay? So, ingat-ingat tayo. Alam naman natin, sinabi na ng Bible yan na ang diablo ay parang leon
No? At ang leon, nakatambay lang yan. Pero nagmamasid. Okay? Sino ba rin? Yung mga nalulupay-lupay-lupay dyan. Okay? Yung mga nasa brink. Yung mga nasa gilid na isang mahuhulog na. Yan. Yan ang pinakahanap ng Diablo. Gagawa talaga ang Diablo ng paraan para matuluyan ka. Okay? So, he aims at our faith to destroy our faith, seeking around everybody, all of us. Okay? So, yan po ang ikalawa, ano po? Nilalabanan po ng Diablo ang ating pananampalataya. Number 3, he will tempt you. Okay po. Ang Diablo po will tempt you with sexual immorality. Okay? 1 Corinthians 7:5. Ibasa nga natin yun. Sige po. 1 Corinthians 7:5, wala po ba? Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo mamalagi sa pananalangin, muling kayo'y magsama, baka kayo'y magsulihin sa kanas dahil sa inyong kawalan ng pag-ibig. Baka daw. Baka naman. Okay, lalo na ngayon, wala tayong ginagawa. Ang ating tutok ay sa screen ng ating gadget. Okay? Alam naman natin, okay, ang ating mga screen, punong-puno yan ng lahat ng mga pwede nating puntahan. Okay? So, hindi naman lingid yan sa atin. So, ang gagawin ng Diablo, pwede na tayong tuksuin into sexual immorality. Maraming Bible great characters, okay, na ang ganda ng lahat ng kasaysayan. Biglang may iba-iba eh. Okay? Mabuti yung iba nakaka-recover. Halimbawa, si David. Alam naman natin si David, di ba? Siya nangalun niya kay Batche. Napatay niya, pati si Mister ni Batche. Pero pinagsisihan niya yun. Si Solomon. Ano nangyari sa kanya? Wala na. Diretso. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilang asawa ba kailangan? Ilang kabit ba? Ano kaya ang itsura ni Solomon nung mamatay? Si Bakay na. Diba? Baka daig ang COVID. Diba? Okay. Pero, ginagawa ng Diablo yan. Ginagawa yan ng kaaway. Ini-implant niya sa atin itong mga immoral na bagay. And we are people. Okay? We are inclined to sexual immorality. Okay? So, keep the devil out, okay, of your life. Okay? Sabi ng Biblia, flee, sabi ni Paul, flee youthful lusts.
Ang last, laging youthful. So, ingat na baka doon tayo ma-dapi ng diablo. Ito. Sabi ng Panginoon, ang isang tao na nag-iisip, okay, ay nagkakasala na ng pangangano niya. So, hindi mo pa ginagawa, iniisip mo pa lang, nagkakamali ka na. Nagkakasala ka na. Okay? So, pinapauna ng Panginoon yan. Sometimes, many times, the battle is in the mind. Lalo na ngayon, idle times, walang ginagawa. So, be careful with sexual immorality. Next, hindi lamang po yan, kundi disunity among Christians. Naglalagay ang diablo ng disunity. Tingnan natin yun. 2 Corinthians 11, 13 to 15. 2 Corinthians 11, 13 to 15. Sige po. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay magpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ang kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari na waring ministro ng patuwiran na ang kanilang wakas ay masasanghayon sa kanilang mga gawa. So, disunity. Minsan, mga kapatid, no? Ito po, ingatan natin yan. Ingatan natin na magkaroon ng disgust. Okay? O inis sa isa't isa. Okay? Sapagkat, many times, itong mga ganitong bagay ay irreparable. Hindi na maibalik sa dati. Yung relationship natin bilang mga Kristiyano, okay? Ating pagiging magkakapatid, magkakaibigan sa Panginoon, minsan, okay, ang diablo po'y gumagawa ng paraan. No, minsan, mga simpleng bagay lang naman eh. Mga walang kabagay-bagay. Pero, alam mo yun, yung nakakabuisit, nakakainis. Maliit na bagay, kung titignan natin, pero kung ito ay nakakainis, ano mangyayari? It will breed disgust and discord among us. Ibig sabihin, pagka nangyari na yun, pero sa akin, yun yung pamantayan sa buhay. Para bang pagka nagkaroon na tayo talaga ng seryosong di pagkakaintindihan, parang hindi naman ako galit, pero ayoko na. Okay? So, yung maganda nating fellowship is broken forever. Diba? So, mag-ingat din tayo dahil minsan ang diablo ginagawa yan. Okay? Minsan yung abuso sa kabutihan ng kapwa. Minsan mahirap din maging mabait. Dahil ang kabaitan kadalasan ay naaabuso. Okay? At pagka yung kabutihan ng kapwa natin, no, even in the church, okay, kapag yung kabutihan ay na-abuse, ano mangyayari? Parang tinatabangan ka tuloy na makisama. Ha? So, naniniwala ako na Satan is behind that. Okay? Maaaring ang diablo ay gumagawa upang masira yung ating magandang pagsasamahan.
bilang magkakapatid sa Panginoon. Okay? So, huwag nating kakalimutan, huwag mo lamang iisipin ang kapakanan mo. Lagi ang kapakanan din ng iba. Relationship is two-way. Hindi pwedeng puro pagkanan. Pabor sa akin. Hindi. Okay? So, habang may pumapabor sa atin, dapat tinitignan din natin yung kabila. Kaya nga minsan naiinis ako dyan sa sistema ng mga politiko, yung gobyerno natin na para ika sa mahihirap. Okay? Bakit nakakainis? Well, una po, kadalasan, mga mahihirap, naghihirap naman yan dahil sila rin naman ang may dahilan. Okay? Ang ginagawa nila ay yung tax na nagmumula sa atin ng middle class, yun yung ibibigay nila sa mahihirap. Ganon. Yung galing naman, di ba? Parang ano yan tawag yan socialism. Okay? At ako po sa totoo lang, mayroon akong misgivings dyan. Kaya nga, di ba yung kadamay? Grabe May hirap kami, wala naman kayong ginagawa dyan, kaya kami na lang to. At dahil ang ginawa ng gobyerno natin, sige na, bigay mo na. Nakakainis po, nakakagalit. Tapos ikaw na nag-aambag sa gobyerno, ikaw naman yung hindi kinakalinga at ang katwira lang, may paraan naman kayo You will have your way. Okay? Bigay na lang natin sa kanila. So, hindi po masama magbigay. Okay? Katulad nga ng 4-piece, pero mo yan, binibigyan sila ng pera. Diba? Monthly. Nang walang dahilan. Gano? Okay? Basta pag-aralin mo ng anak ko. Sa lagay. Okay? Ako po, hindi po ako sangkayon talaga dyan. Okay? Hindi paglinisin nyo ng paligid, hindi. Mali po yun. Labag sa patakaran ng Biblia. Sa iyong awis kukunin. Sabi ng Biblia. Okay? Man lang yung mga may 4-piece na ganyan. Sila man lang yung maging kaminero sa... Di ba? O, sila rin naman nagdudumi in the first place. Yan ng mga yan ang nakakalat. Unang nakakalat yan, yung mga anak. Eh, hindi ko naman kasalanan, pero naghihirap kayo, dahil anak kayo ng anak eh. Diba? Ako nga impit na impit. Diba? Dahil iniisip mo yung sila naman wala. Alagang parang kuneho lang. Parang ipis lang pag mga anak. Dami. Okay? So, these things, no? Minsan, ganito ang huwag kang mag-alala, makiintindihan naman tayo niya. Abuso po yun. Kaya, di ba, kadalasan may mga ganyan sa mga anak. No? Nagtanan. Maintindihan din naman tayo. Sa una lang magagalit yan. Sa susunod yan, mauunawaan din tayo. Opo. Sana po huwag kong gawin yun. No? Mali po yun. Okay? Yan po yung pag-abuso
sa kabutihan. Okay? At may mga miyembro ng church na tinatry ako dyan sa mga ganyang pagkakataon. Okay? Kaya sorry, kasi madali akong madala. Okay? Pagka nakita ko na hindi naman talaga repentant at hindi naman talaga parang inaabuso pa kabutihan ng simbahan at ng pastor, good night na. Grabe naman si pastor, hindi ako importante. Okay? Siguro nga po. Di ba? Siguro nga. Nilagyan mo pa ng punto. Ha? Ikaw pa ang naghanap ng punto dun sa pastor. Okay? Ikaw na nga ang may kabalbalan eh. Binaligtad mo pa. Hindi na ako inalala ng pastor. Hindi ako mahal ni pastor. Ang sagot ko, tama ka dyan, kapatid. So, ingat tayo because the devil will try to destroy our fellowship. Okay? Lahat ng bagay ay may perimeter. Lahat ng bagay ay may hangganan. Pati pagmamahal, dapat hanggang dito lang. Okay? Meron, di ba, yung ganito-ganito sa election. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao mahal ng Diyos. Ayoko ng doktrina na yan, hindi lahat ng tao mahal ng Diyos. Ano ba nakalagay sa Biblia? John 3:36. Ang sumasampalataya ay hindi na, ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya, ang puot ng Diyos ang nasa kanya. O di may puot ng Diyos. So hindi lahat mahal ng Diyos. Kasi tumanggi na. Hindi na tumanggap. Naman. Kaya nga hindi lahat mahal ng Diyos. Kung lahat mahal ng Diyos, nandun sa impyerno, mahal ba ng Diyos yun? Pag ganun ang mahal ng Diyos, ayoko na magmahal ng Diyos. Kasi hindi sila sumampalataya. Kahit ano pa dahilan, hindi pa rin sila mahal ng Diyos. Kasi nandun na sila sa impyerno. At ang sabi ng Biblia, ang puot ng Diyos ang nasa kanila. Kasi hindi mo mabavalue ang pagmamahal kung walang galit. Di ba? Kasi walang difference. Hindi. So, be careful with the devil's attack among us, believers. Okay? Disunity among Christians. Okay? Ayaw na gumagawa ng dahilan kung bakit, no? Na-disunite. Imposible. Wala pa akong natatandaan na akong gumawa o ang church ang gumawa ng dahilan para ma-disunite yung kapatid. May ginawa ka. Amen? May ginawa ka. Alam mo naman na hindi ayon yun sa patakaran eh. So, pagkatapos, ikaw pang galit. Parang kasi may mga taong ganyan. Ang gusto nila, kahit gumagawa ako ng mali, tanggapin mo pa rin ako. Hindi po ganun. Kasi po para po yung ang isang basket ng kamatis na nilagyan mo na isang bulok. Ha? Naku. Sigurado ko lang isang linggo lang. Ilang araw lang yan yung lahat na. Di ba? Okay? So, kailangan, pag ikaw ang may problema, nagamit ka ng diablo, nagpatangay ka sa tukso, lumabag ka sa protocol, abay dapat merong repentance. Yun po ang panlaban sa diablo, repentance. Ha? At pag pinarusahan ka, tanggapin mo ang parusa. Kasi nagkamali ka eh. Ha?
Pag walang repentance, good night. Number 5, He will slander you before God. Pinag-aralan na po natin yan. Revelation 12:10, siya po, si Satanas po ay siyang accuser of the brethren. Number 6, he will try to take you down through pride. Hindi po yung panlaba, ha? Maganda po yun. Yung po gamit namin sa washing machine. Okay? Pero yung pride po na yabang, dapat po nakikita natin ang kaibahan ng kayabangan at ng pagmamatigas. Paninindigan at pagmamatigas, magkaiba po yun. Yung paninindigan po, dahil meron tayong biblical na pinaniniwalaan, paninindigan yun. Pero yung mali ka na, nagmamatigas ka pa rin, hindi na po sa Diyos yun. Okay? So, the devil will put you down through pride. Eh, ang pagmamalaki, ang pagmamatigas, ito po, yan po ay gawa ng diablo. Sabi nga natin, yung turo ni Pastor Agi, nakakatuwa rin na minsan may nagpo-post ng yung mga kumbaga natatandaan natin na mga phrases, no, from the preaching. Minsan mayroong naglagay, sabi nga ni Pastor Agi, it's just for a while. Dali lang to. Okay. It's good. Okay? So, ingat, yung pride. Ang dami na pinabagsak niyan. Okay? Tandaan ninyo, lahat ng bagay may katapat. Okay? You can keep your pride. You cannot, hindi mo lang pwedeng parehong kunin. You can keep your pride but lose something. Okay? Sino ba kayo? May ganyan. Okay? Sino ba yung church na yun? Okay, you keep your pride. But nawala sa iyo yung church. Yun lang yun. Okay? At nagtataka ko, okay? Doon, nakakapagtaka yung mga tao talagang kaya nila na wala yung church. That's a big question mark. Ito nga lang na lockdown tayo. Alam niyo ba kung gano'ng kahirap? Di ba? Hindi mo makakahawakan ng mga kapatid. Di ba? Dahil pagka Sunday tayo, di ba? Bago magsimulang service. Di ba? May kaguluhan muna sa simbahan. Pero kaway-kaway na lang tayo ngayon. Okay? Screen na lang muna tayo ngayon. At mahirap yun. Okay? Eh, paano pa kaya yung mga matagal nang wala sa church? Okay? I admire you. Hala ako sa inyo kasi kaya niyo yun. Okay? So, pride, keep your pride. Nasa iyo lang. Ano? Pride mo? O, di ba? Ako? Listen, pride becomes foolish. Walang masama sa pride. Di ba? Ako po, lagi ko sinasabi, I'm proud of you. Okay? Nung makita ni Rosette yung tesol ni, tagal na yun eh. Ni Rosette, nabigla siya. Okay? Grabe pala. No? Dahil ang dami palang points nung tesol na yon. Di ba? Okay? Sabi niya, hindi ko lang nakita yung ganito pati yung mga papers na ito ng tesol na ito. Okay? Very proud siya sa kanyang daughter.
we have always been proud. But, di ba? Now, yung proud na yon, hindi ibig sabihin na nagmamayabang. Hindi ganon. Okay? Pinapakita mo, you feel the worth of a person. Okay? So, yung pride na yon ang pinag-uusapan natin. Nasa iyo yan. Yan ba ang, ikikip mo ba yung yabang mo? Or nakapalit itong mga tao na ang church, ang fellowship, ang worship, yung paglilingkod mo, sa iyo. Keep your pride. Okay? Sana napapasaya ka ng pride mo. Okay. Next, number 7. Number 7 na pala tayo. Kasi 4:30 na. He will persecute you for your faith. Maraming mga Kristiyano ang tinotorture ngayon around the world. Okay? So, Satan persecutes the believer. Okay, minsan, okay, sa ating mga paninindigan, paniniwala, okay, di tayo naiintindihan ng iba, nape-persecute tayo. Okay? Kala nung isa, lagi lang tayo namiminta sa iba. Kaya ayoko sa Baptist, sabi nyo gano'n. Kasi, laging na nilalabas ikay iba. Ayun na nakalagay sa Biblia eh. Ha? Bakit din yung pag-aralan yung mga propeta? Kaya nga napapatayan eh. Ba't di mo pag-aralan si John the Baptist? Kaya napugutan ng ulo eh. Okay? So akala nila namimintas ka lang hindi. Sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Diba? All scriptures given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Pero so kapag ang church ay hindi na nagtuturo, hindi na nagko-correct, wala na correction unto righteousness, itinutuwid ka pa, itinatama ka upang maging matuwid. Pag wala na ang church ng ganon, ay hindi na Biblia yung pinag-uusapan ninyo dyan. Hindi na kasulatan yan. Dahil lahat ng kasulatan, mapapakinabangan. Hindi lang doktrina, hindi lang pagtuturo, kundi pagsansala. No? Reproof, sabi ng Bible. So that must be balance. Okay naman yung namimintas ka na lang, sabi mo, ay, dyan sa Baptist, puro na ng pamungunan. Hindi naman gano'n. It's not true. Okay? But that is persecution. Salamat sa Diyos dito sa ating church. One of the things that God gave me as privilege is that I can preach what I want to preach. Okay? At dapat yun. Bigyan ng kalayan ng mga senador at saka mga congressman, may privilege ako. Diba? Meron silang immunity. Pagka meron silang sinabi, may binulgar sila. Hindi mo sila pwedeng idemanda. Kasi it's privilege speech. Ganun din ang pastor. Pag nag-preach yan, dapat privilege speech niya yan. Walang personalang trabaho niya yun eh. Ano ba yan? Preacher yan. Pwede. Kaya yun siya, trabaho niya. Kung ayaw mo, lagpasan mo yun. Diba? Pag nagtinda pa sa inyo ng isda, laging filet, o di ba meron pang tinik, nasa yun na kung pati tinik, kunin mo. Di ba? Kung meron sa pusa ka, di ba? Okay. Pero nagtawan mo yung yung hindi bagay sa'yo, hindi. Hanapin mo lang yung para sa'yo. Dahil pag nag-preach naman yan, ang isang pastor, hindi naman yan
para sa iyo lahat. Di ba? So number 8, He will cripple your faith by fear. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. 2 Corinthians 4, 8 to 9. Pakibasa nga po. Hello. Magka yung kabila ay kami ng kayo ay hindi nakapinaktis ng ating hinihingan dahil may hindi nangawawalan ng pag-asa. Sinagubusi kayo may hindi pinakabayaan, hindi may lumo, pero may hindi nangasiwa. Huwag matakot. Ang tanging takot na dapat meron tayo, fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Fear God. But more than that, wala pong takot ang isang mananampalataya. Okay? Tuntua ako kay Pastor Eloy dahil sabi nga niya, kasi siyempre pastor siya sa Hong Kong, di ba? Ano-ano na dinaanan ng Hong Kong? SARS. Noon, grabe ang SARS sa Hong Kong. Okay? So, nadaanan na nila yan. Lahat. Tuloy. Okay? Hindi sinabi mo na hindi tayo mag-iingat, pero tuloy. We cannot fear. Ha? Ang mga duwag lamang ay hindi mananampalataya. Diba? And then number 9, He will sidetrack you with worldly things. 1 John 2:15 to 16. John 2:15 to 16. Kung inyong ibigin ang sanlibutan ng mga bagay na nasa sanlibutan, kung ang sino na may umibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig. Sapagkat ang lahat ng nasa sa sanlibutan ang masamang kita ng lamahan, ang masamang kita ng mga mata, ang papalatunan sa buhay ay hindi mula sa mga kumita sa sanlibutan. What will damage us or cripple our testimony are the things of the world. Okay? Mga bagay ng sanglibutan. So, hindi naman masama na magkaroon tayo ng mga gamit ng mundo. Okay? Pero, mga kapatid, hindi kailanman dapat ito baka sidetrack sa ating pagtingin, pananampalataya, paglilingkod sa Diyos. Lahat ng worldly things, lahat ng bagay ng mundo, alam ko, gaano man kahalaga yan, gaano man kamahal yan. Okay? Hindi pwedeng mag-sidetrack yan. No? Hindi pwedeng yan ang mabigyan natin ng mas malaking atensyon. Ang Diyos ay dapat walang kakumpitensya. Okay? Walang kakumpitensya ang Diyos sa buhay natin. So, Satan can use things of the world. Okay? Maybe your dreams. Maybe your work. O kaya nga, di ba? Lagi natin sinasabi. Kasi meron mga Kristiyano na yan ang naging palusot. Pastor, hindi ako makapag-church kasi may trabaho ako Panalangin natin yun. Sana mawala ng trabaho. Pumaalis na yung trabaho na yan. Pag ang trabaho mo ay hagdan sa Diyos, umalis ka na dyan. Grabe ka lang, Pastor.
di wala kaming trabaho. Ngayon na, walang trabaho na. God will have His way. Okay? Kung ang trabaho na yan na sinasabi mo ay hadlang sa Panginoon, mabibigyan ka pa rin siguro ng Diyos ng ibang trabaho. Okay? So, huwag kang patutokso. Okay? Pagka dyan, hindi ka na makasasamba. Okay? Hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon, ay yaman. Baka naman ang trabaho mo ay sa San Miguel o sa Distilleria Lintuaco. Okay? Ako po ang rito chemist. Taga-test po ako kung gaano kalakas ang alcohol. Okay? Baka naman. Okay? Ako po ang rito sa sa tinatayaan dito. Huwag na po. Umalis na po kayo dyan sa trabaho na yan. Amen? Ba hindi trabaho, maka-Diyos yan. Basta wala ibang trabaho. Ito lang yung nagbabaybahan. Nagbabaybahan, tsaka may listahan. Hindi yata kalooban ng Panginoon yan. Di ba? Nang walang pera, kaysa naman, nalulugmok ka lang sa ganyan. Di ba? Baka naman, kung ba ang trabaho nyo sa Fortune Tobacco po? Okay. Kay ano ba? Kay Tan pa? Lucio Tan. Siyempre, lahat ng mga pinakamalalaking bisyo. Sa bagay, San Miguel Corporation, di naman lahat yan pagawaan ng brewery. Marami namang branch ang San Miguel Corporation. Doon ka na lang sa mga branch na palm tree, livestock. Okay. Ano pa ba? Okay. So, baka naman, okay? Huwag po tayo pumunta doon sa mga hanap buhay na lalo tayong malalayo sa paglilingkod. Okay? Piliin po natin, God will give us the wisdom. Okay? Ito po ang alam natin, by faith, God can still bless you in another work. Diba? Okay. Saan ba ang trabaho mo? Sa motel po. Ako po yung doon. Tagalinis. Parang di yata dapat sa Kristiyano yung trabaho mo. Okay. Hindi pinag-pray ko naman ho sila pero may naging ganyan, di ba? Naging Kristiyano, yung Anito ba yun? Naging Kristiyano yan. Kaya ginawa niya, kailangan meron ka munang, kailangan meron kang marriage, bago ka papasok. Hindi yung ginagawa taguan lang yung ng pagkakasala. Okay? So mga kapatid, remember, baka nga meron pa ako hindi na-ilista on ways Satan attacks us. Okay? So, ingat tayo at resist the devil and he will flee from you. We are believers. Okay? Alam natin, malakas ang diablo, mas makapangyarihan ang diablo, mas matalino ang diablo, pero Kristiyano tayo. We are the temple of the Holy Spirit. Okay? At yun ay sapat na para magapi ang lahat ng masama. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga aral na ito na aming napakinggan. At nabayan mo po ang bawat kapatid. At salamat po na kapagpapatuloy po kami sa pag-aaral sa iyong salita. Ang hiling po namin, lagi at lagi,
matapos na po ang pandemic na ito at magkaroon na ng lunas ang COVID-19 upang makabalik na po kami sa paglilingkod, pagsamba, at ganoon din po ang buong bansa at ang buong daigdig sa maayos na buhay. Maunahin po kami at ang mga kapatid sa pag-uwi, pagpalain ng bawat dumalo, at ganoon din po ang lahat ng naka-live streaming sa kanilang mga lugar. Salamat po sa inyo, pagpalain po ninyo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Good night and